ang ating Yes, question. ang ating pagninilayan po. Kung may isang bagay kang gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos ngayon, ano iyon at bakit? Nako, it's about letting go and letting God pala ito. So, Brother Mark, simulan na natin. Go ahead, brother. Nako, bigyan ko lang ng context, Coach JC, kasi nung narinig ko itong reflection question, na kung may isang bagay man akong gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos, may napapanahong agad na pumasok sa isip ko. Kasi siguro marami po sa atin, lalo na tayo mga parents at may edad na, mapapansin natin na halos araw-araw may bagong balita, tama po ba? Parang paggising pa lang may issue na naman, may away sa politika, may corruption, may mga komentaryo sa social media, at minsan hindi natin mamamalayan, dala-dala mo na pala yun buong araw. Ako po, aminado po ako na apektuhan talaga ako. Hindi naman po masama na maging aware, di ba? Bilang taxpayers and citizens, may mga responsibility naman talaga tayong makialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero napapansin ko rin sa sarili ko, parang sumobra na. Habang mas marami akong pinapanood at binabasa, mas lalo po akong nagagalit. Minsan nga po, feeling ko, mas magaling pa ako sa mga abogado, sa mga senador, sa mga leaders natin. At kahit alam kong wala naman akong buong larawan ng sitwasyon, nadadala pa rin ako ng emosyon. Ang masakit pa po nito, hindi lang doon natatapos. Napapansin kong nadadala ko na pala ang frustration sa relationships ko. Minsan, mas maikli ang pasensya ko sa asawa ko, mas madali akong mainis sa anak ko, mataas ang boses akong sumagot sa mga tao sa paligid ko. At doon ako napaisip, worth it ba? Kung ang ipinaglalaban kong kapayapaan para sa bansa ay nawawala naman sa loob ng sarili kong tahanan. Kaya kung may isang bagay po akong gustong bitawan ngayon, iyon po ay ang bigat na dala ko tungkol sa mga bagay na wala naman talaga akong kontrol. Katulad ng politika. Hindi po ibig sabihin na may giging indifferent na ako, hindi rin po ibig sabihin na titigil na akong manindigan sa tama. Ang nais ko po ay ayoko nang hayaan na kainin ng galit ang puso ko. Dito ko mas naintindihan ang gospel natin ngayon, Coach GC, kasi sabi ni Jesus, ang tunay na karunungan ay ipinapahayag sa mga may pusong parang bata. So hindi po ibig sabihin na walang alam ang bata, ha. Ang ibig sabihin niyan, marunong siyang magtiwala. Kasi sa panahon po kasi ngayon, napakadali nating isipin na kapag mas marami tayong alam, mas malapit tayo sa katotohanan. We consume news, podcast, commentaries, opinions, reels, at minsan feeling natin kapag alam natin ang lahat, hawak na natin ang buong katotohanan. Pero pinapaalala nga ni Jesus na may katotohanan hindi lang naaabot ng dami ng impormasyon. May wisdom na natatanggap lang ng pusong marunong magsabi ng, Lord, hindi ko na kaya, ikaw na po. At siguro ito rin yung ang magandang tanong para sa ating mga mag-asawa at mga magulang. Ano ba ang mas gusto nating madala sa bahay? Ang latest political issue o ang presensya ng Diyos? Kasi po ang mga anak natin, mas matatandaan nila kung paano tayo nagmahal kaysa kung gaano tayo ka-updated sa balita. Tama? At ang asawa natin, mas kailangan ng ating peace kaysa sa ating perfect opinion. Kaya Coach JC at mga kamanalig, ang dasal ko ngayon, Lord, gabayan mo ang aming mga pinuno na mamuno ng may katotohanan, pagmamahal at malasakit. At gabayan mo rin po ako, inaamin kong may mga bagay na hindi ko kontrolado, ipinagkakatiwala ko sa ito. Ang lahat ng mga ito, bigyan niyo po ako ng pusong kapagkumbaba, ng kapayapaang walang makakaagaw, at ng karunungang nanggagaling lamang sa inyo. At marahil mga kapanalig, iyon din ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat ngayong araw. Hindi lamang maging mas informed, kundi maging mas transformed. Hindi lamang puno ng impormasyon, kundi puno ng pagtitiwala sa Diyos. Ayan po. Salamat po and God bless everyone. Amen. Ako, thank you so much, Brother Mark. Napakaganda ng iyong pagbabahagi. Lalo-lalo na, no? Talagang, it's really a reminder that there are things beyond our control. Sabi nga raw, yung mga bagay na wala kang control, yan yung kailangan mong iasa, ipagkatiwala sa ating Panginoon. At katulad nga, no, ng ating gospel for the day, napakahalagang paalala na katulad ng mga bata, yung pagtitiwala nila, buong pagtitiwala nila sa kanilang mga magulang. At nakakatanda. Kaya isang paalala rin sa atin na patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. And